Welcome guys to another stock market video, and kung nabasa nyo na yung title ng video na to, I'm sure you have an idea kung ano yung gagawin ko for this video. So basically, I'm going to rank every PSEI stock from worst to best para malaman kung anong stock yung overrated, kung anong stock yung underrated, at yung mga stock na average lang or halos walang nangyari for the whole year of 2025. So I'm going to talk about the stocks lang that compose the PSE index. So syempre, nasa 30 stocks yon. So madalas kasi when the year ends, yung nagiging basis ng karamihan when ranking the stocks is of course YTD performance or year-to-date performance. And syempre, sobrang valid nun as a basis because doon natin nakikita yung performance ng stock ng buong taon. Tapos, walang masyadong subjective nature na pinag-usapan doon. Kasi syempre, pag nakita mo yung stock, nag-start sa 100 na price tapos sa buong taon, nag-drop siya to 50, diba? Ibig sabihin, nag-drop siya ng 50%. So, no questions asked, alam natin na nag-drop siya ng 50%. So, that's one popular way on how to rank stocks. And meron din nagra-rank ng mga stocks based sa potential upside niya or based sa potential na fair value, So, ibig sabihin, kahit yung mga stocks na bugbog sa buong taon, kung maganda yung outlook para sa kanya or kung magkakaroon siya ng reversal, tumataas yung rank niya, Kasi maganda yung nagiging upside. So, for the most part, madalas ang ginagamit talaga for talking about stocks that are good picks or may potential, is madalas fundamentals. So, I'm not saying na that's wrong, but I seldom see content or articles or videos or reports na talking about stock rankings, lalo na sa PSEI, na naka-based mostly sa technicals. So, for this video, I'm just going to use two criteria. So, hindi ibig sabihin na ito yung pinaka-kompleto or ito yung pinaka-tama. It's just that I want to talk about these stocks and rank them ng technicals, yung pinag-uusapan. Importanteng gamitin ko yung YTD performance or yung stock price performance for the year 2025, of course, for the reasons that I've mentioned earlier. Pero yung idadagdag ko dito sa pag-determine ng rank na to is yung price action, So, I'll be talking about short-term, medium-term, long-term price movement according to the charts, and titingnan ko kung gaano kaganda yung stock based sa naging galaw niya. So, hindi lang solely sa year-to-date performance, So, it's on a technical analysis standpoint. However, since this video is going to be a commentary din about stocks, so hindi ko maiiwasan na mapag-usapan somehow yung speculative nature ng mga stocks na to. So, pwedeng mapag-usapan ko a little bit yung funda or a little bit about news or some disclosures. But yung part na yon, hindi naman talaga siya ginamit ko as a criteria for ranking these stocks. So, yung dalawa lang na yon yung naging basis ko. Tapos, kung ano yung masabi ko labas doon, it's more of a commentary at napapag-usapan ko yung speculative nature ng stocks, So, ito siya, meron tayong rankings from worst, bad, average, good, and best. So, basically, parang 1 to 5, And ito nga yung mga 30 na stocks na nagko-compose ng PSEI, and I'll be ranking them from 1 to 5. So, I'm going to start off by ranking them ng reverse alphabetical order naman, kasi lagi nagsisimula sa letter A. So, pupunta tayo sa pinakahuli. Una kong i-rank is URC. But before I start with formally ranking these stocks, gusto ko munang pag-usapan yung PSEI ng pahapyaw lang. So, ito yung chart ng PSEI, and if we're going to mark a vertical line to measure yung YTD performance, so, andito tayo, sa last day ng 2024. So, lalagay ko lang dito yung pointer, estimate lang natin, and nag-close siya around this level. So, masasabi natin around 7.4%, So, between -7 to -8% yung na-drop ng PSEI. So, of course, that means hindi maganda yung performance ng market natin. Hindi siya nagkaroon ng sobrang tagal na uptrend, And kung lalagyan lang natin ng arrow, kitang-kita naman natin na talagang yung movement ng PSEI is downward. So, if we're going to look at it by quarter, from January to March, pababa siya, Tapos, from April to June, tumaas siya. And then, yung 3Q, pababa din. Tapos, para naman sa 4Q, ang naging itsura niya halos is konso lang, Pero around October to November nagkaroon ng drop, tapos actually nakabawi,
by year-end around second week, third week November, tapos ito tumaas siya. So, basically, that explains why yung PSEI is nasa above 6K level ulit ngayon, no? Kasi nakabawi siya dito. So, ngayon, yung PSEI natin is nasa short-term uptrend. So, that's very clear na meron siyang move pataas simula nga nung second week ng November, no? So, nag-up siya ng 8% when it established the low around 5-6 area. Pero, napipigilan pa rin siya ng MA100. So, clearly, hindi pa siya ganun kalakas na uptrend para makover yung mga significant price areas niya. So, I won't cover that much anymore and go to the details ng ginagawang patterns ng PSEI and yung mga projections at important key levels niya since that's not the scope of this video. Gusto ko lang siya pag-usapan ng pahapyaw. Anyway, napapag-usapan ko naman yan sa mga previous stock market analysis videos ko, no? So, gusto ko lang pag-usapan yung PSEI just to create context na din dito sa mga 30 stocks na to. So, going back dito sa tier maker na screen, so, gaya nga ng sabi ko, reverse alphabetical. So, syempre, URC muna yung una. So, punta natin yung chart ng URC. Okay, so for URC, year-to-date performance. So, I'm just going to plot. And we can see that it's down by negative 16.50%. So, definitely not good. That's more than a 10% drop and actually umabot pa nga to ng almost 25% drop no nung na-establish niya yung low nitong December 9. So kahit papaano nagkaroon lang siya ng pagbawi for this month pero tumaas lang siya ng around 7 no 10%. So, since it dropped by negative 16%, no, a little more than 15%, of course, hindi maganda yung naging performance ng URC. Pero sayang lang, kasi actually kung titingnan natin, yung pinaka na-establish na low ng URC is around 58 price level no, nung first week ng February. Tapos, ang ganda nung trend na ginagawa niya. So, up until second week of July, no, the stock has increased by 70%. And kitang-kita natin yan na gumagalaw yung stock sa isang upward channel, no? So, ito sana yung ginagawa niyang move. Kaso, ang problema lang, nagkaroon siya ng breakdown dito. Tapos, never na siyang nakabawi. So, actually, ang nangyari, parang first half of the year, ang ganda nung galaw ng URC. Tapos, after nitong breakdown, ang nangyari naman, imbis na upward channel, naging downward channel yung pinupuntahan niya, no? So, ito siya. So, ngayon, for URC, yung pinaka-importanting level na malagpasan niya sa ngayon is itong level na to. And as we can see, nahirapan talaga siya dyan dahil ilang beses na nagre-resist, no? Halos 3 beses na ever since nagkaroon ng breakdown nung second week ng November. So, para sa akin, hindi ko gusto yung naging galaw ng URC. And ngayon may naisip na akong rank agad sa kanya. Tapos, siguro kung na-overcome niya sana itong level na to, mas nag-improve pa yung ranking niya. Or kung umabot man lang siya at least dito sa 80, no, mas maganda yung ranking. Pero ang nangyari, nagkaroon siya ng mataas na increase, pero nabawi lang din. So, halos wala lang din nangyari. Tapos, nag-drop pa siya ng around 16% YTD, no? So, because of that, I'm going to rank URC dito sa worst. And gaya nga ng sabi ko kanina, siguro kung nalagpasan niya yung 70 na price area, pwedeng nalagay ko lang siya dito sa bad. Kasi pwedeng may signal na yon ng slight recovery, 'di ba? Or kaya kung umabot man siya sa 80 or a little more than 80, baka naging average kasi wala siya masyadong change in YTD. Kasi malapit-lapit sa level ng price 80 yung starting price niya nung year, no? So, next up, TEL or PLDT. So, for TEL, yung price niya, no, start of the year around this level and actually nag-close siya sa 1,260. So, pwede mo masabing nag-drop siya ng nearly 3% kasi negative 2.67%. So, ibig sabihin between negative 2 to negative 3. So, looking at this YTD performance alone, pwede na kaagad nating masabi na yung rank ng TEL is around average, no? Kasi wala naman din nangyari. But of course, gaya ng sabi ko kanina sa slides, no, hindi lang YTD performance yung babasihan ko, but also the price action, no? So, tingnan natin kung ano yung nangyari dito sa PLDT. So, for the whole year, nag-create lang siya ng isang sobrang laking consolidation, no? So, nakikita nyo, andito lang siya gumagalaw sa malaking range na to. And unfortunately, around the last week of August, nagkaroon siya ng breakdown. Tapos, ang tagal niya, no, before nakabawi. And for some of you guys na bago pa lang sa stock market,
baka hindi kayo updated sa nangyaring news with regards to PLDT. So, nagkaroon kasi ng mainit na news no regarding sa pag-regulate ng telco sector natin dito sa Pilipinas. And ito nga yung Konektadong Pinoy Bill no na naging Konektadong Pinoy Act na nag-open ng telco sector natin into new players. So, basically, the market saw that news ng regulation as a means for TEL to weaken yung kanyang revenue or income, lalo na kapag nagkaroon na ng mga bagong market players kasi syempre maraming competition. No? So, ibig sabihin, pwedeng may mag-agaw ng mga subscribers nila, may mag-agaw ng customer base, so oonti yung market share. So, syempre, nagkaroon ng bentahan. So, from that breakdown alone, nag-drop yung stock ng around 10%, no? And during this period, kung babasihan lang natin yung YTD performance niya, nag-drop na yun ng around 17%. So, about 18%, no? So, nearly 20% yan. But where it gets interesting kasi is nagkaroon ng consolidation during this period sa PLDT, no? Tapos, nung nalabas yung IRR no ng gobyerno natin with regards dun sa mga Konektadong Pinoy Act, yung stock biglang tumaas no. Tapos may speculation din during this period na TEL or PLDT is actually planning to create a REIT no for their data center business. So probably yun yung nagpa-increase ng price ng stock na to. And from the lows of these levels, yung stock nag-increase ng almost 24% no, closing around 18% by year end. So impressive siya kasi ang ganda nung naging recovery ng PLDT and TEL, which means nagkaroon ng pagbalik no sa investor confidence na despite nagkaroon nung ganun kapangit na news, nabalikan pa rin niya yung halos same price niya at the beginning of the year. And bukod pa dito, na-mention ko na nga din to sa previous videos ko sa stock market analysis nung napag-usapan ko yung chart ng TEL no. So, TEL is actually creating a pattern which we technicians call as the inverse head and shoulders, no? So, ito yung kanyang left shoulder, tapos ito yung head niya, tapos it's actually creating, no, the right shoulder sa ngayon. So, bakit nagiging good sign ito or somewhat of a positive pattern? So, yung inverse head and shoulders kasi is a sign sa price action na it's possible na magkaroon ng reversal yung stock, no? So, kung titingnan kasi natin yung galaw ng PLDT or ng TEL ever since August ng 2024, yung stock talaga pababa. So, nakikita nyo yan. Downward movement siya, no? So, what this basically means is kung ma-establish niya nga yung pattern tapos makompleto niya at makapag-close siya above ng 1360 level, this could mean na nakapag-reverse na yung stock. So, prime na siya towards an uptrend na mas longer. No? So, again, I'm not saying na 100% certain, no? Lagi kong sinasabi yan sa mga videos ko na when it comes to technical analysis, no? When it comes to the stock market as a whole, wala namang 100% sure dyan, no? It's just that nagkakaroon ng possibilities, and whenever we see certain patterns or certain price movements, mas tumataas yung possibility or chance na mangyari siya. So, in this case, na nag-establish yung TEL ng head and shoulders, sign siya na pwedeng mag-reverse yung stock and pwedeng mag-recover ng maganda. So, in this case, yung TEL is supposed to be average kasi wala naman masyadong nagbago, 'di ba, sa YTD niya. Halos -2, -3% drop lang. Pero dahil sa nagawa niyang recovery tapos sa pattern na ginagawa niya, irarank ko tong TEL as good. So, next up, SMPH. So, for SMPH naman, YTD performance niya, so down siya ng -9.89%, no? So, ibig sabihin, give or take, -9 to -10% drop in YTD performance. So, for the case of SMPH naman, much like TEL, wala siyang ibang ginawa no sa buong taon kundi magkaroon lang ng consolidation no, so around this area up until end of October. Tapos no, as we all know, nagkaroon ng buhusan sa market, nagkaroon ng bentahan because of the corruption issues, the flood control projects, diba, kung anong mga nangyaring negative sa politics ng country natin. So mukhang ayun yung naging negative catalyst no ng buhusan ng market. So ito nga no, bumaba yung stock, and around second week, third week November,
from a low of 19 price area, yung SMPH nag-increase ng nearly 20%. So, andito na siya ulit sa 22.75, no? So, basically, ang ginawa niya is bumalik lang siya ulit dito sa loob ng consolidation niya. So, parang anong nangyari, sobrang layong overshoot, no? Kasi kung gano'n niya kabilis nabutas, tas puntahan yung price na to, ganun din kabilis yung pag-recover niya. So, it's a V-reversal yung nangyari, no? So, ang V-reversal kasi is when a stock makes this move, yung drop na yan, tapos yung recovery niya, agad-agad nangyayari. So, it actually creates a V. And yung mga ganyang type ng reversal, that's a good sign and very strong. It's a very strong sign na may buying pressure at investor confidence, no? Kasi madalas, ang nangyayari sa mga stock, kapag bumaba ng ganito, pwedeng magtagal muna siya, mag-consolidate dito sa ilalim, no? Before siya magkaroon ng recovery. Or di kaya magkaroon ng consolidation, only to drop further. So, in the case of SMPH, from a drop of around 14-15%, no, in a span of a few days, andito na nga tayo at nakapag-increase na siya ng nearly 20%, no, for the end of the year. So, that's a good V-reversal for SMPH. So, ngayon pa lang may naiisip na akong rank for SMPH. And siguro kung yung stock na to nakapunta ng 24 price area, under 25, baka mag-improve yung ranking nito, no, based sa irarank ko sa kanya ngayon. Mas lalo na kung nakapag-breakout siya ng 26 or nakalagpas siya ng 26, no, magiging iba yung ranking ko for SMPH. So, for SMPH, ang rank ko sa kanya ay average. And the reason for that is because binalikan niya lang din ulit yung average price niya halos, no, yung consolidation. And although meron siyang around negative 10% na drop, nabawi naman nung V-reversal na move niya. Tapos, nag-increase talaga siya ng nearly 20%, no? So, para sa akin, naging average yung rank ko sa kanya because sobrang bilis niyang nabawi yung drop na yon, tapos binalikan niya lang din ulit yung consolidation. So, gaya ng sabi ko, no, kung nakapunta siguro siya ng 24-26 level, baka nalagay ko sa good yon. Kasi, ibig sabihin, sobrang lakas talaga nung stock na hindi lang siya basta-basta nag-recover, no, medyo tumaas pa. And, kung nakapag-breakout siguro siya ng 26, pwede ko pa siyang ilagay sa best kasi key level niya yung 26 price area kasi ayun yung matagal niya ng consolidation eh. And kung nakapag-breakout man dun yung SMPH, ibig sabihin nakapag-reverse na talaga yung stock tapos may potential siya na magkaroon ng very strong uptrend. Kaso hindi nangyari yun kaya andito lang siya sa average. So next stock sa list, that's SMC or San Miguel. So bago tong SMC, no, napag-usapan natin tong SMPH at kung titingnan mo yung chart ng SMC, para lang din siyang SMPH pero mas malakas tapos mas grabe yung nangyaring recovery. So, if we're going to look kasi sa performance ng SMC in terms of YTD lang, so andito yung prices niya, no, around this level. Kung ipa-plot natin ngayon, no, parang negative 1.37%, no. So, ibig sabihin kung saan ka man mag-plot around this level, pwedeng mo masabi give or take less than 3% lang, no, yung drop niya in terms of YTD. So, basically, parang wala lang. But the most interesting part about SMC, so, around this level, nakikita natin na downtrending yung stock na to. Tapos, talagang nagkaroon siya ng capitulation, no, nung kalahati ng year. So, nag-start tong capitulation niya around 2nd week, 3rd week, July. Tapos, dire-diretso yung pagbaba niya, no, up until September. And what you're going to see is just a few weeks, no, after that, dumiretso agad siya pataas. So, hindi lang niya binalikan tong breakdown na to, tumaas pa siya ng sobra around this level. So, that's why if we're going to look sa YTD, sa price niya nung start ng year up until sa lowest point nitong ginalaw niya, negative 36.48%. Tapos, yung recovery na ginawa niya, as high as 57%. Tapos, ito nga, 50%, no? So, ginawa niya yung move ng SMPH, pero mas sobra pa. Kasi yung sa SMPH, di ba, nearly 20% lang. Itong SMC, talagang 50%. So, potential catalyst for that, no? I'm not really sure, pero usap-usapan kasi nung nakaraan na yung SMC magkakaroon ng mga major projects, no? Tapos, nag-usap pa sila nung sa MVP group nung nakaraan na yon na magkakaroon sila ng mga partnership when it comes to the biggest projects sa Philippines. Tapos, nag-explore pa sila with regards to
nuclear power. 'Di ba? Isa sa mga needs tapos importanteng industries dito sa country natin is yung power, no? Or generation ng electricity. So, possible na mga catalyst yun, no? Pero grabe, unexpected yung ginawang move ng SMC. Talagang nabawi niya lahat nung drop na nangyari. Tapos, you can see wala pang masyadong matagal na consolidation, no? So, talagang pinagbabuy up ng binabuy up tong stock na to. So, for SMC, although masasabi natin na average yung naging performance niya YTD, pero dahil sa ginawa niyang recovery na grabe halos 50%, tapos walang masyadong selling na nangyari tapos dire-diretso lang yung pagtaas niya, I'm inclined to rank SMC as one of the best, no, when it comes to the ranking sa stocks na to. So, ang ganda kasi talaga nung ginawa niyang V-reversal, and in terms of price action, talagang nasa short-term, medium-term uptrend siya and possibly even long-term uptrend. So, next stock, that's SM Investments or SMIC. So, for SM, yung price niya, start of the year, around this level, no, nearly 900, price area above 880. So, if we're going to look sa YTD performance niya, nag-close siya near 700. So, that's almost negative 22% drop, no? So, give or take, negative 20 to negative 22%. So, if we're going to look sa movement na ginawa ng SMC, so, kitang-kita naman natin na overall talaga pababa yung stock. So, nagkaroon sana siya ng magandang galaw, no, for the first half of the year. Nag-drop siya up until April. Tapos, nagkaroon din siya ng recovery, no, na bumalik lang siya ulit dito sa prices na around 900. Kaso lang, after that, no, from the start of the second half of the year, dire-diretso na talaga yung pagbaba niya. Tapos, kung makikita nyo, walang masyadong consolidation na nangyari. So, talagang grabe yung selling, no, sa stock na to. And if we're going to look sa price action niya ngayon at the present, we can see na nagkaroon siya ng recovery around November. So, much like SMPH, no? So, one of its companies. Kaso, hindi niya na-sustain itong move na to. Tapos, ang nangyari pa, bumaba siya further, no? So, ang maganda sanang ginawa niya nung nag-increase yung price at naka-recover, dapat nag-stay na lang siya sana dito, no? Kaso nga, ang nangyari, halos wala lang din yung recovery kasi from the lows, up lang siya ng 3% kasi nga nabawi yung move, eh. So, for SM, mas mag-i-improve siguro yung rank ko dito kung andito siya sa 756 area or around 760. But, ayun nga, yung drop niya, no, more than negative 20%. Tapos, in terms of short-term, medium-term to long-term price action, wala talaga siya. So, para sa akin, itong SM, one of the worst, no, dito sa rankings. So, siguro kung umabot siya dun sa around 760 na price level, baka andito pa siya sa bad. Tapos, kung nabalikan niya lang, no, yung near YTD niya, no, pwede pang maging average or good. Depende sa kung paano nangyari yung price action na yun. So, next stock, that's SCC or Semirara Mining. So, for SCC, start of the year around 35, no? 34 yung price area niya. So, dito lang siya naglalaro. So, kung ipa-plot natin yung YTD performance, negative 18%. So, give or take, negative 18 to negative 20% drop. So, syempre, hindi maganda. And, ano yung significant move na ginawa ng SEC during this period? So, nagkakaroon siya ng sobrang tagal na consolidation around this level. So, ever since the start of April, up until September. So, 4 to 5 months na consolidation. Tapos, nagkaroon siya ng breakout dito sa levels na to. And, actually, ito na sana yung magandang galaw, no? Kasi kung makikita nyo nung nag-breakout, andito na siya sa price niya, no? Nung start of the year, around 35. Tapos, nung binabantayan ko nga to, actually, akala ko din na pwede magkaroon ng turnaround yung stock, no? But, unfortunately, nagtagal lang siya dito, tapos nagkaroon ng consolidation, tapos nag-breakdown siya, tapos dire-diretso na yung pagbaba ng stock, no? So, that's very unfortunate because at these levels, nag-drop yung stock ng negative 20%. Kaya nga, yung YTD performance niya, negative 20% din. But if we're going to plot dun sa mismong peak, lumalabas parang negative 25% drop pa. So, I actually made a video na pinag-uusapan ko solely yung SEC. So, yung video na yon is ito. So, kung matagal ka nang nanonood sa channel ko, napanood mo na siguro tong video na to. But if you're new to this channel, you might want to check this out. At dito ko in-explain kung bakit hindi naging maganda yung outlook ng SEC for the second half of the year. At
kung paano ko na-predict na magkakaroon siya ng ganung type ng drop, no? So you can click sa upper right ng screen for the link, or you can also check the description box para sa link sa video na yon. So in terms of price action naman sa short term, halos wala lang din ginagawa yung SEC. So andito lang siya sa isang consolidation na to. So clearly, in the medium term and long term, downtrend siya. Tapos dito sa short term, it's consolidating, no? So, meron na akong naiisip na rank for SEC, and siguro hindi ito yung magiging rank ko for this stock if it was able to make a recovery above 30 price area, no? Or kung hindi kaya naabot niya man lang itong 32 price level niya para balikan ulit yung consolidation at yung significant price levels niya, no? Para nagkaroon siya ng magandang recovery somehow. So, because of that, no, yung negative 20% drop, tapos wala rin namang masyadong nangyayari, I'm going to rank SEC as one of the worst, no, dito sa ranking na to. So, ayun nga, siguro kung nag-improve yung stock, kung above 30 siya, pwedeng nasa bad lang, or kung nabalikan niya yung malapit-lapit dun sa consolidation, no, baka naging average pa yung ranking ng stock na to. So, next up, Plus. So for Plus, actually yung price ng stock na to, no, for the start of the year is around 27.17, no? So for Plus or DigiPlus Interactive Corp, yung price ng stock na to around the start of the year, naglalaro around this level sa 27.30, no? 27.20-ish. At kung titingnan natin yung YTD performance niya, that's a negative 42% drop, no? Kaso lang, ito kasing Plus, hindi naman talaga siya part ng PSEI nung start of the year, no? Kasi actually nagkaroon ng rebalancing sa index natin around the second half of the year, no? Around August nga, no? So, kung babasihan lang din lang naman natin yung prices nung naging part na siya ng index, so pwede nating masabi na around this area, so around this level, no? Depende kung saan mo titingnan dyan, pero let's choose this level around 32. Tas kung ipa-plot natin dito, actually nagmukhang negative 50% mga, so parang napasama pa, di ba, nung naging part siya ng index. So what's the main reason kung bakit nagkaroon ng ganitong klaseng drop yung Plus? And ang chinek pa lang natin is yung YTD performance niya, tapos yung index inclusion, no? Pero kung titingnan talaga natin yung peak price niya around 65 price area, tapos ipa-plot natin dito, naging 75% drop pa nga, no? 77% yung performance niya, no, from the peak. So the main reason is of course regulation. So alam naman natin sobrang init ng stock na to nung end of June, no? For the whole month of July up to August, sobrang volatile ng stock na to is because nakita ng mga regulators natin, nakita ng government na nagkakaroon na ng issue pagdating sa online gambling, no? Na ang daming nalululong na nagkakaroon ng gambling addiction tapos bisyo. So they decided to take certain measures pagdating sa online gambling, no? Nagtanggal sila ng linking ng mga online gambling na to sa mga digital wallets or mga payment apps para mas ma-discourage. Tapos nagkaroon ng mga stricto na mga restrictions, no? Mga guidelines. So sobrang naka-affect talaga dun sa revenue at income ng Plus. Siyempre mas nag-decrease yung customer base nila, no? Kasi hindi na ganun ka free-flowing yung pag-process ng payments at pag-acquire ng mga customers, no? Tapos siyempre mas maraming na-discourage since ayun nga, mas maraming restrictions na nangyayari. Tapos talagang nag-crackdown yung government pagdating sa mga advertising at marketing ng mga ganitong type ng business. So of course, looking at the long term tapos medium term na galaw, wala naman masyadong nangyari sa Plus kundi bumaba lang talaga siya ng bumaba, no? So actually meron siyang ginagawang consolidation sana around this level. Tapos akala ko nga magkakaroon ng reversal yung stock, no, kung nagtuloy-tuloy siguro yung breakout dito. Pero ang nangyari, instead na magkaroon siya ng breakout, talagang dire-diretso lang yung pagbaba niya, no, ever since end of November. So halos buong December, short-term trend niya talagang pababa. So iba siguro yung nakikita kong ranking ng stock na to, kung nalagpasan niya tong box na to or consolidation, no, or di kaya kung umabot man siya sa 40 na price level. Pero hindi niya nagawa yon at somehow nagsistay lang siya towards this low na create niya before, no, near that area. So nasa below 20. So because of that, of course, I'm going to rank DigiPlus as one of the worst sa rankings na to. So next stock, Pure Gold. So for Pure Gold, so yung price niya, no, at the start of the year around this level, 30.70, no, 30.40, pwede mo tingnan around that price. So if you're going to check
yung galaw niya, YTD up ng 23%, no? Nearly 24%. So, give or take, plus 23, plus 25%. So, definitely, that's good, no? So, siguradong hindi siya nasa worst or bad na rankings, no? So, at most, above average siya. So, dyan pa lang kasi syempre positive, no? It's one of the outliers na market natin, definitely. But, in terms of price action, no, baka dito magkatalo-talo because I'm seeing something that's not good when it comes sa ginagawang pattern ng Pure Gold overall. So, kung titingnan kasi natin yung medium term to short term na performance ng Pure Gold, if we're going to look sa na-create niyang 52-week high or yung peak, so around second week, third week ng September yon, the stock has already dropped, no, by more than 15%. So, nearly 18% yan. So, medium term performance, nag-drop siya ng 18%. Tapos, dito naman sa short term, sa buong buwan ng December, no, around 43 price area, nag-drop siya ng nearly 13%, no. So, ibig sabihin, in terms of medium term to short term na performance, pababa siya. So, because of that, it created this lower high, no? So, ito kasi yung na-create niya na swing high, na 52-week high din. Tapos, ito nga, nag-create siya ng lower high, no? So, kung ipa-plot natin yung trend line dyan, tapos ipa-plot natin dito, and we're going to extend that, we can clearly see na yung direction niya talaga is pababa, no? And you can also look at it as a pattern na pwedeng maging downward channel. So, ibig sabihin, moving forward, kung wala masyadong gawin tong Pure Gold, pwedeng maglaro nga yung price levels around this pattern, which is of course, hindi maganda, no? And looking now sa posible niyang gawin na isa pang pattern, so, pwede kasi natin tingnan din na may ginagawa siyang symmetrical triangle, no? So, meron pala siyang create na support line around this level. So, triangle din siya, no? So, regardless pala, kung titingnan mo siya sa downward channel pattern or sa symmetrical triangle na pattern, one thing is clear, no? Kailangan niyang makalagpas dito sa level na to para manegate niya yung downward channel pattern na move tapos yung symmetrical triangle. So, to reiterate lang yung sinabi ko kanina, hindi ko naman irarank yung Pure Gold as bad or worst. But definitely, hindi ko rin siya pwedeng i-rank as best, no? Kasi although tumaas yung price, yung pinapakita niyang price action sa ngayon is hindi maganda, no? So, ang pagpipilian ko na lang is good or average, no? So, number 2 or number 3. So, siguro kung yung Pure Gold andito sa levels na to, baka ginawa kong good yung ranking niya. Kasi may potential pa siyang mag-reverse at hindi talaga maging distributive yung nature. Pero dahil andito siya sa lower part nitong kine-create niya na pattern, tapos you can say na nasa gitna siya dito ng downward channel or even lower, no? So, mas mataas kasi yung chance na mabutas niya to since mas malapit siya sa area na to. So, although tumaas siya sa YTD ng more than 20%, para sa akin mas inclined akong ilagay siya sa average, no? So, nasa average siya pero debatable din, no? Pwede ngang ilagay siya sa good dahil nga nag-increase yung YTD performance niya. Pero hindi ko talaga gusto yung pagiging distributive nature ng galaw niya in the medium term and short term. So, next up, Monday. So, for Monday, yung price niya around 8.40. 8.50 na price area, no? So, kung ipa-plot ko yung price niya ngayon, that's a negative 30% drop. Basically, pangit talaga yung galaw ng stock. So, kitang-kita naman yun. And ang ginagawa kasi ng Monday during this whole period, no, is nagke-create siya ng consolidation. Tapos, nung nabuta siya, hindi pa siya nakakabawi. So, kung titingnan natin yung galaw ng Monday, actually parang SMPH, no, na nagko-consolidate tapos nabutas. Ang pinagkaiba lang, yung SMPH nakabawi, tas nakabalik siya halos dun sa loob ng consolidation, no? Itong Monday parang wala talaga siyang ginagawa kasi nung nag-drop siya, ang na-increase pa lang niya is around 2%, no? Granted na nag-increase siya ng nearly 12%, pero nabawi lang din. Tapos andito lang siya ulit. So definitely hindi pwedeng i-rank sa average man lang yung stock na to kasi bukod sa malayo siya dito sa price niya, no, last year, wala naman siyang ginawang kahit anong recovery, no? So siguro kung nakabalik man lang siya dito sa near 7 price area, baka mag-improve yung ranking nito, no? Kaso lang, since andito siya sa ilalim, no, below 6, tapos walang recovery, itong Monday, isasama ko sa mga worst. So, next up, Meralco. So, for Meralco, yung price nito, no, for the start of the year, around 483.50 na levels. And at its current price, no,
nearly 20%, no, na increase YTD. So definitely at a minimum, no, alam nyo na average yung ranking nitong Meralco. So, pwede nating tingnan kung mararank ba siya sa above average, no? Kung mararank ba siya sa good or sa best. So, tingnan natin yung price action niya. So, for the start of the year, nag-increase yung price ng Meralco, no? Reaching around 580 levels. Tapos, nagkaroon siya ng bentahan which actually created itong sobrang tagal niya na consolidation, no? Tapos, nitong 4Q, nagkaroon siya ng breakout nung around last week of October. So, ito yan. Tapos, nagkaroon ng pagbawi. And then, somehow, nagkaroon lang din ulit ng recovery, no? So, nagkaroon siya ng V-recovery sa uptrend niya while on an uptrend. So, that's definitely a good sign na malakas yung stock at meron siyang investor confidence, no? Kasi, madalas pag nagbe-breakout yung mga stock tapos nagkakaroon ng bentahan na ganito, you'd expect na yung retracement niya talagang malaki kasi nagkaroon ng fake out, no? Pero siya talagang dire-diretso lang yung pagtaas. So, dito sa Meralco, in the short term, meron siyang downward move. So, it's very clear na meron siyang weakness in the short term. Pero itong drop niya na to, halos wala masyadong impact sa overall trend ng stock, no? Kasi kung lalagyan ko ng trend line to around this level, we can clearly see na intact pa yung long-term trend niya. And you can even say that the stock is actually moving towards an upward channel, no? So, hindi pa tapos yung overall trend ng stock. So, masasabi ko kasi na magkakaroon ng change sa trend nito kung mabutas man lang, no? Yung level na to around 550. And definitely something to be worried about pag ito yung nabutas niya. Kasi very strong support area yung around 520, no? So, since malayo pa siya dyan, intact pa yung trend, tapos nearly 20% up to date yung stock na to, I'm going to rank it dito sa best, no? So, isa sa mga best na performers, no? Not just simply because of the YTD performance, but because of the price action na ginagawa niya at yung galaw niya sa chart. So, next up, Metrobank. So, for MBT, yung price ng stock na to, no, naglalaro around this 74, no, 73 price area. So, depende kung saang araw mong tingnan, no, pwedeng nasa negative 7% drop lang siya, pwedeng negative 6%, negative 8%. So, of course, hindi maganda yung naging galaw, no, ng MBT. And we can clearly see na wala pang masyadong nagiging relevant na galaw yung stock, no, since the second week or third week of May. So, from a peak of around 80.50 plus na levels, andito na lang tayo sa 68. So, clearly, meron siyang downward move na ginagawa, no? And if we look sa medium term na galaw ng stock, halos andito pa rin siya, no, sa loob ng channel niya. So, ito kasi overshoot yung nangyari tapos nagkaroon ng recovery. Pero overall, ito pa rin yung downward move na ginagawa niya, no? So, definitely, hindi ko irarank sa best, no, or good yung MBT. And hindi ko rin naman masasabi na nasa worst siya kasi from the lows niya, no, last month, 62, nag-increase naman na yung stock ng around 10%. So, ang pag-uusapan na lang dito is kung bad ba siya o average, no? So, for me, yung MBT, although nagkaroon siya ng 6%, 7% drop, it looks like it's already testing itong trend line niya, no, na resistance. So, may potential na manegate itong downward channel move niya kung magkakaroon siya ng breakout, no, at maabot niya yung 70 na price level. Tapos, kung ilalabas ko din actually yung moving average na 20, so, minomonitor yung short-term movement, it's very clear na nasa short-term uptrend talaga yung stock, no? And possibly transitioning towards a medium-term uptrend. So, siguro, hindi ko lang talaga malalagay sa good to, no? Despite yung bullishness. Kasi kung makikita nyo, yung MA100, pinipigilan yung stock na to. So, siguro kung nag-close to above 70 or nearly 72 price area, pwedeng nalagay ko pa to sa good. Kasi, ibig sabihin, potential na nag-reverse na yung stock or early phase ng recovery niya. So, since hindi niya nagagawa yun, tapos ito make or break na to next week, no? Yung MBT ilalagay ko lang dito sa average. So, next up, LTG. So, for LTG, so kahit wala pa akong i-plot na price range dyan, no? So, kitang-kita nyo na kung gaano kaganda yung ginawa niyang move, no? So, around this price area, 1050 up to 14.78, no?
That's nearly 41% increase in performance. And on a certain period, no, halos nag-increase pa siya ng nearly 50%. So, definitely, ang ganda nung galaw ng LTG. So, syempre, hindi yan pwedeng ilagay sa bad or worst, diba? And at a minimum, no, at a minimum, average. So, nagkakatalo na lang yan, depende sa pinapakita niyang price action. So, if we're going to look sa long-term trend ng LTG, pag nilabas ko yung MA100, so kitang-kita naman na intact pa yung long-term trend niya, no? And in fact, nagkakaroon pa ng support itong MA100, no? It's actually serving as the major support area for this stock ngayon. But in terms of the short term and medium term, pag nilabas ko yung MA50, no, halos pinipenetrate na ng moving averages yung mga candles. So, ibig sabihin, pwedeng mag-transition towards a medium term na sideways movement yung stock. And pag nilabas ko yung MA20, ganun din, no? Nag-create din siya ng possible consolidation in the short term. And hindi rin nakakagulat because the stock is actually creating a pattern. So, napag-usapan ko rin itong stock na to ng mas in-depth. So, yung video na yan is ito, no, yung Lucio Tan Group LTG, a good buy or a good buy. So, same format siya nung pinakita kong video kanina with regards to SCC. So, pinag-usapan ko dito yung specifics na galaw ng LTG at kung yung outlook ko sa kanya, no. So, kung bago ka pa lang sa channel na to, you can again click sa upper right ng screen para mapuntahan mo yung video na yan kung gusto mong panoorin mamaya, or you can also check the description box para sa link ng video na to. So, napag-usapan ko yung pattern na ginagawa ng LTG kasi recently ko pa lang naman na-upload, no, yung LTG na goodbye or goodbye video ko. So, LTG is actually creating a symmetrical triangle pattern. So, ito siya, no. Tapos, sabi ko nga dun sa video na yon, no, medyo make or break yung ginagawa ng LTG kasi pwede na siyang mahulog anytime, no. So, ito siya. So, siguro kung ginawa ko yung video na to ng a few days back, or kung hindi naging maganda yung galaw ng LTG nitong last trading day of the year, baka yung rank ko dito mas mababa, no. Kasi yung pattern kasi na nakikita nyo dito, itong symmetrical triangle pattern, so significant siya, no, lalo na sa stock na nakapag-increase na ng ganito kagaya sa LTG, because if the price moves lower at mag-breakdown siya dun sa trend line, mataas yung chance, no, na yung stock bumaba pa further. So, mas magiging negative or bearish yung sentiment ko nun sa LTG kung nangyari. Kaso, itong candle na to, no, nitong December 29, is nagpakita siya na ganyan, tapos somehow maganda yung volume, no. So, ibig sabihin, may confidence ng market participants, tapos mukhang ayaw talaga nilang mahulog itong LTG. So, if the long-term trend is intact, tapos hindi pa naman patay yung stock, so may potential pa siya na manegate, no, yung move na ginagawa ng pattern na to. So, importante makalagpas yung LTG sa pattern na to para magkaroon siya ng continuation. At pwede pa niyang i-test yung 52-week high niya dito sa 15.60, no. So, para sa akin, dahil sa pinakitang YTD performance ng LTG, no, yung nearly 40%, tapos at a certain period, nag 50% pa. Tapos, ngayon, may possible chance pa for continuation, 'di ba? Hindi pa naman patay yung stock. Tapos, maganda pa yung galaw niya, no? Para sa akin, yung LTG, irarank ko to as best. So, next up, JGS. So, for JGS, yung price nito at the start of the year, no, naglalaro sa around 20.50 na price area. So, depende kung saan mo i-plot yung prices dito. Yung stock is up by nearly 13%, no? At least more than 10% at a minimum. So, definitely, at a minimum, yung rank nito nasa average, no? Hindi pwedeng bad yan at hindi rin pwedeng worst. So, again, nagkakatalo na lang ulit sa price action. So, ano ba yung ginawa ng JGS, no, during this period? So, around first week of August, nag-create siya dito ng consolidation, tapos nagkakaroon ng mga overshoot na breakdowns. Tapos nakakabawi siya at nakakabalik, no? And then, ang nangyari, nagkaroon ng breakdown, tapos tuloy-tuloy na talaga yung pagbaba. But, fortunately,
nagkaroon siya ng recovery, no? So, from the lows, nag-increase pa actually siya ng around 17, no? Nearly 18%. So, ibig sabihin, nagkaroon siya ng recovery. Tapos, bumalik na siya ulit dito sa consolidation niya. So, that's definitely a good move for JGS. So, sayang lang, no? Kasi yung stock na to was actually moving towards an upward channel, no? So, ito yung stock na to. So, actually, may potential pa sana siya na umabot ng 27, 28 price area, no? Kung hindi nangyari yung breakdown dun sa consolidation na yun. But, fortunately, bumalik siya ulit, no? Dito sa channel pattern na to. Kaso lang, andun siya sa lower part kasi syempre kaka-recover pa nga lang niya. So, mas magiging mataas yung rank ko definitely sa stock na to kung nabutas niya tong price area na to kasi ito talaga yung key price area niya yung around 25.20 up to 26, no? So, kung nabutas niya yung price na to tapos dito siya nag-close by the end of the year sana, pwede ko pang ma-rank to as one of the best na stocks, no, in terms of ranking dito sa PSEI. Pero dahil hindi niya ginawa yon, ang rank ko lang dito sa JGS is good. So, up siya ng YTD pero hindi enough, no, para magkaroon ng 52-week high kaya ilalagay ko lang siya sa good na rankings. So, next up, JFC or Jollibee. So, for JFC, no, isang tingin pa lang, alam nyo na, parang ni-reverse mo yung LTG, no? So, ito, pag ni-reverse ko yung chart, makikita nyo yung galaw ng JFC. So, pag plinat ko yung galaw niya, simula ng start of the year up to year to date, no, negative 31%, no. So, i-reverse ko ulit. So, ayan, negative 31%. Mala LTG yung galaw. So, clearly, we can see yung downward move na ginagawa ng JFC, no. And, nagkakaroon siya ng mga onting uptrend, pero hindi masyadong nasosustain. So, nag-i-increase siya dito ng price. Nag-i-increase din siya dito ng price. Tapos ito, nagkakaroon din ng increase. Pero, hindi nasosustain. So, basically, that means yung mga price rally niya, naging way ng market participants to exit their positions or sell on profits, no? So, hindi maganda kasi ibig sabihin walang investor confidence para saluhin yung stock. So, kitang-kita naman in terms of the medium term and long term sa September. Around last week of August, first week September, pababa yung stock. In terms of short-term movement, no, since the start of November, pababa din yung stock. And actually ngayon, yung JFC pa nga is moving towards a downward channel pattern, no? So, ito siya. So, ibig sabihin, wala na siyang ibang ginawa sa short term, medium term, and long term kundi bumaba. Tapos, ang pinapakita pa niya sa atin na directional movement is pwede pang bumaba yung price. So, it's very important for JFC to move past itong downward channel pattern na to para ma-negate yung ginagawa niyang move, no? Tapos, kailangan niya nang ma-reclaim itong 200 price area para man lang at least ma-cancel out na pwede siyang pumunta sa 160 na price level kung patuloy yung pagbaba ng stock na to. So, definitely, hindi ko irarank yan as average, no? Kasi down na siya ng YTD, negative 30%, tapos price action, puro pababa. So, siguro kung yung JFC, andun siya sa level ng 200, pwedeng nalagay ko lang siya sa bad. Pero, dahil sobrang pangit talaga ng performance niya, no? Definitely sa worst ko ilalagay yan. So, next up, ICT. So, for ICT, so isang tingin pa lang, no, mala LTG yung galaw. So, reverse ng JFC. So, tingnan natin yung YTD performance. Nasa 44.50% and nagkaroon pa ng time na halos 56, no? 55% yung in-increase ng stock na to. So, definitely, the trend is intact. So, kitang-kita naman natin yan, no? Pag nilagyan natin ng trend line dyan, pataas talaga yung stock. So, ibig sabihin, at a minimum, nasa good yung level ng stock na to, no? So, hindi mo pwedeng masabing average yan kasi ang taas talaga ng gains na binigay niya. So, magkakatalo na lang ulit sa price action or sa patterns na ginagawa niya. So, for ICT, fairly simple. Masasabi natin na since the start of August, no? Pwedeng nasa upward channel pattern siya. Nagkakaroon lang ng onting overshoots. So, medium term, long term, intact yung uptrend. Tapos, ngayon, around December 12, no? So, around 2 weeks ago, nag-drop siya. So, nasa 600 yan. Tapos ngayon, nasa 567. So, ibig sabihin, possible retracement lang naman. At itong drop lang naman na to is around 7%, no? So, hindi pa naman siya sobrang alarming. Kasi nga, intact pa naman lahat ng trends. So, fairly simple at madali lang i-rank, no? Hindi ko na pag-uusapan yung mga iba pang catalyst at fundamentals nitong ICT.
So, mala recession proof yung galawan ng stock na to kasi kahit ano naman mangyari, magkakaroon ng logistics, magkakaroon ng global trade, no? And isa nga to sa mga pinakamalaking logistics, no, na services. Hindi lang sa Pilipinas, pero talagang globally. Kaya talagang walang ibang ginawa yung stock na to kundi tumaas. And siguro kung nasa 80H tong stock na to, no, talagang mas mataas pa to sa best. Pero since nagkaroon lang siya ng retracement at intact naman lahat, so lalagay ko lang yan sa best, no, yung ICT. So next up, GT Cap. So for GT Cap, YTD performance, no, around -7, -8% drop, no. So depende kung saan mo titingnan. So give or take -6, -8%. So definitely not the best and definitely hindi rin sa good, no. So may tatlong ranks na lang dyan na pagpipilian. So tingnan natin yung price movement at price action ng GT Cap. So sobrang ganda sana nung ginawa ng stock na to because nagkaroon siya ng drop na grabe, no, towards April. Tapos from April up towards second week, third week ng August, talagang nag-increase yung price up to 700 plus, no. So kung lalagyan natin ng price range siya, nag-increase siya ng 55%. So definitely maganda yung galaw na yan. Unfortunately, nagkaroon siya ng drop ulit. Although hindi naman na niya pinuntahan yung lowest price niya, yung 52-week low, umabot siya ng 500, no. Tapos eto nga, nasa recovery na naman siya ngayon. So, hindi ko masasabing V-recovery kasi hindi pa niya ulit naabot yung above 680, 700 price levels. Pero significant enough because from the lows up towards this price level, yung stock has already increased by 17% or nearly 18%. So, definitely that's a good thing for GT Cap. So, in terms of long-term na scale, definitely nasa downtrend pa yung GT Cap. So, ganun din sa medium term, no? Pero yung short term niya, clearly, nakikita talaga natin na may uptrend siya kasi nga naka-recover na yung stock. So, siguro mas mataas yung magiging rank ko dito kung umabot siya sa 620, 640 na price area. So, itong level kasi na to ngayon is a very significant one kasi dito nagkaroon ng previous resistance, nagkaroon ng support, dito nagkaroon ng breakdown, tapos ngayon is currently acting as the resistance for this stock. So, kung hindi siguro nagkaroon ng recovery to, pwede kong malagay sa bad or worst, no, yung stock. Pero nagkaroon siya ng magandang recovery, tapos sobrang ganda ng volume. So, ilalagay ko lang tong GT Cap sa average. So, hindi ko siya malalagay sa good kasi hindi pa niya na-overcome yung significant price level niya, no, para masabi ko na may magandang recovery na talaga siya tas nakapag-reverse na yung stock. So, next up, Globe. So for Globe, before ko pag-usapan, no, yung price action, kung bago ka pa lang sa channel na to, so baka hindi mo pa alam kung ba't nagkakaroon ng line dito sa chart na bought price. So gamit ko kasi yung chart ng broker ko and whenever I have a position sa stock, lumalabas to automatically, no? Kasi naka-indicate na kung saan yung average price ko. So walang significance to sa chart. It's just that naka-indicate lang automatically yung average price ko sa isang stock na part ng portfolio ko gamit sa broker na to, which is actually the 24K to 1M challenge na ginagawa ko ngayon, no? Which is a series of videos kung saan napapag-usapan ko yung mga stocks na hawak ko at yung mga stocks na inaabangan ko, no? Which is available sa private group or private membership ng channel na to. So, you can check the pinned comment, no, if you're interested to know more about that and have access to extra perks and additional benefits. So, going back sa analysis ng Globe, so around the start of the year, yung price ng stock na to nasa 2,160 na price level, no? Pwede din 2,2. So, if you're going to look sa performance ng Globe, it's down nearly 30%, so negative 27%, no? So, definitely not a good YTD performance for Globe. Pero tingnan natin yung naging movement niya. So, sa recent period, no? So, definitely sa long term ng stock na to, overall nasa downtrend pa siya. So, kitang-kita naman natin na talagang pababa yung galaw ng stock, no? Pero kung ilalabas ko kasi yung MA100, you can actually see na nag-act na as support yung MA100 sa stock na to. So, I still look at it as a possible long-term downtrend. Pero there's also this possibility na nagta-transition na siya towards a longer-term consolidation, no? Kung magtatagal pa yung stock around this level. So, in terms of short-term naman, nasa consolidation na talaga yung stock. So, as you can see, may kine-create siya na pattern dito na maliit. So, nasa downward channel pattern siya. So,
in order for Globe to negate yung move niya towards the 1.5 price area, kailangan niya ulit makalagpas, no, dito sa channel na ginagawa niya. So, previously kasi, merong downward channel pattern itong Globe. Ito siya. Tapos, nalagpasan niya lang din, 'di ba? So, nag-create siya actually ng dalawang downward channel pattern, no, during this period. So, after niya mag-breakout, nag-create siya ng downward channel pattern ulit. So, this is basically the reason why, although may significant drop yung Globe, hindi ko siya ilalagay sa bad or worse because the price action is saying otherwise, no? May drop siya in YTD pero yung price action niya sa period ng short term and possibly even to medium term is para sa akin gumaganda na. But of course, hindi ko siya irarank sa best at hindi ko rin siya irarank sa good, no? So, para sa akin, mas maganda yung magiging rank sana ng stock na to kung by the end of the year, nakalagpas siya dito sa 1747, no? Pwede ko siguro siyang ma-rank dito as good kung nalagpasan niya yan. And actually, yun yung ine-expect ko, no? Kaya nga ako nakabili sa stock na to, no? Around the 1.5 price area. So, because of that, ang irarank ko lang dito sa Globe ay average. So, next stock, EMI or Emperador. So, for EMI, YTD performance is around a negative 11%, no? Negative 12% drop. But if we're going to look kung ano yung ginawa ng EMI for the year, so nasa consolidation tong stock na to tapos bigla siyang nag-drop, no? Talagang dire-diretso yung bentahan tapos umabot pa ng negative 36%. And ever since that drop, yung stock na to nakapag-recover na and actually nag-increase siya ng around 38%. So, kung titingnan natin in terms of YTD performance, oo, nag-drop siya ng negative 11% o negative 12%. Pero yung ginawa niyang move na recovery from lows of around 11.50 to 12, bawing-bawi na niya, no? So, ano ba yung ginagawang price action ngayon ng EMI? For the whole month of November and possibly even December, yung EMI kasi nagke-create siya nitong consolidation na to, no? And recently, sa last trading days of the year, nagkaroon siya ng breakout. So, ang hindi lang siguro maganda is that ito kasi talaga yung consolidation niya na very important, no? And sa ngayon, tinatapik pa lang nung stock yung consolidation na to. So, siguro kung yung EMI nakapag-close siya above 17, no, before the end of the year, kung nalagpasan niya tong level na to, mas maganda sana yung ranking na malalagay ko sa kanya kasi signal yun para sa akin na yung stock talaga is nagke-create ng better trends, no? Kasi nakapag-breakout siya dun sa very long consolidation niya. So, because of that, no, hindi ko malalagay yung EMI sa good na rankings. So, ilalagay ko lang siya dito sa average. So, next stock, DMC. So, for DMC, YTD performance, pwede nating masabi na negative 4%, no, or negative 3%. So, give or take, depende kung saan mo ipa-plot yung price. So, ano ba yung ginawa ng DMC for this year? So, wala siya actually ginawa masyado kasi ito yung main consolidation ng stock na to and doon lang talaga siya naglaro, no? So, you can either look at it as a large box na sinusundan ng DMC or pwede mong sabihin na nasa pattern siya na channel. So, ito siya. And kung titingnan mo nga, hindi rin naman talaga siya sobrang sloping downwards, no? So, slightly moving down because of the movement ng trend lines and placement of the trend lines. Pero, hindi naman siya yung kagaya ng mga ibang downward channel patterns na napag-usapan natin. So, because of the YTD performance and the current price action ng DMCI or DMC, hindi ko rin naman siya mararank as worst, no? And definitely not the best. So, kung nakalagpas siguro siya ng 12 na price area kasi ayun yung range high ng consolidation niya, no? Pwedeng nalagay ko to sa good. Tapos kung lumagpas siguro siya dito sa 12.63, 12.70 na price area, talagang pwede ko pa siyang malagay sa best, no? Kasi aside dun sa movement na yon na above siya ng YTD performance niya, nagbibigay din ng mataas na dividends itong stock na to. Pero syempre, since hindi ko naman ginagamit yung dividends as part ng criteria for ranking these stocks, yung malalagay ko lang sa DMC is average, no? Pero siguro kung ginagamit ko yung dividends as part ng criteria, pwedeng nalagay ko siya sa good. Kasi kung nakabili ka around that period, meron siyang negative 3, negative 4% drop, tapos nabawi mo na rin naman na in dividends, no? Kaso since hindi nga part yung dividends, ilalagay ko lang siya sa average kasi wala rin naman siyang ginawa for the whole year. So next up, Converge.
So for Converge, year-to-date performance is around -6%, -7% drop, no? So, pwede mong tingnan yan around -5%, -7% na drop. So, ano ba yung nangyari sa Converge, no? Much like Tel and Globe, syempre tinamaan din to nung Konektadong Pinoy Bill, no? Na naging Konektadong Pinoy Act. And actually, isa to sa mga pinakamagandang galaw na stock, no? Nung simula ng taon. As you can see, from the start of the year towards sa peak niya, no? Nasa 32% halos yung in-increase ng price. Pero from the peak hanggang sa nagawa niya yung lows niya, makikita mo na -50%, no? So, ang pangit talaga nung naging galaw niya nung 2Q to 3Q, no? But fortunately, nagkaroon siya ng recovery, no? Much like Tel and Globe. Sa lows na ginawa ng Converge, no? Up na siya ngayon ng around 40%. So, ayos yung naging galaw ng Converge. So, on a long-term scale, kung titingnan lang natin yung galaw ng stock from the peak, talagang pababa siya, no? Pero if we're going to put out yung MA100, nakita natin na yung mga candles above na ng MAs, no? So, it's a possibility na nagta-transition na siya towards a uptrend, no? And definitely, sa medium term, dito sa MA50, uptrend na nga siya and mas lalo na sa MA20, no? So, kitang-kita natin na nag-uptrend talaga siya since the start of second week, third week November. So, yung hindi ko lang gusto dito ngayon sa Converge is that nagke-create pa siya ng consolidation. So, you can look at it this way. Or you can also look at it as a descending triangle forming, no? So, ito yung pwedeng ginagawa ng Converge sa ngayon. So, para sa akin, ang maganda sanang ginawa ng Converge, ito kasi yung price level na very important sa kanya, no? Itong level na to. So, as you can see, ito yung naging key support levels ng stock. So, that's why nahirapan din gumalaw yung stock na to kasi naka-encounter siya ng resistance. So, siguro kung above 16 price area yung close nitong Converge, mas naging maganda yung ilalagay ko sanang rank sa kanya, no? Kaso, mukhang nahirapan talaga siyang ma-overcome tong area na to. Tapos, nag-create pa siya ng consolidation, no, around this level. So, para sa akin, yung Converge, ilalagay ko lang to sa average. So, kung nalagpasan niya sana yung 16 na level, no, pwedeng nalagay ko siguro siya sa good because all the price action indicates na maganda yung magiging galaw ng stock. Pero ngayon, nahihirapan siya tapos below pa siya ng YTD. So, although maganda yung recovery, mas pipiliin ko na nasa average lang siya. So, next up, CNPF. So, for CNPF, YTD around this level, yung drop niyan around -7, -6%. So, kung titingnan din natin yung move ng CNPF, parang halos wala lang din siyang ginawa, no? Nasa loob lang din siya ng consolidation na to. And you can also look at it as a channel pattern na nagpo-form. So, halos parehas niya lang din yung DMC, no? Yung DMCI kasi although meron siyang channel pattern, hindi naman talaga sobrang downward yung slope, no? So, pababa, oo, pero hindi naman yung sobrang pababa kagaya ng nire-review natin sa mga ibang stocks. And wala siyang ibang ginawa kundi pumasok lang dito sa loob ng consolidation tapos mag-range, no? So, kung nag-breakout siguro yung CNPF sa levels na to, yung above 46, no? Mas maganda pa yung magiging rank ko sa stock na to. And much like DMC, kung kino-consider ko siguro yung dividends, mas maganda rin yung rank ng stock na to. Kasi wala siyang masyadong ginagawa, tapos magkakaroon ka naman ng dividends. So, you're paid to wait, no? Kaso, since hindi ko nga sinama yung dividends, no, in terms of ranking these stocks, kasi more on technical analysis standpoint, hindi ko siya pwedeng malagay sa good na ranking, no? So, since halos kaparehas na lang din yung DMCI, so, definitely ilalagay ko lang din sa average, no, yung CNPF. So, next up, CBC or China Bank. So, for China Bank, YTD performance, around -10, -11%. So, hindi maganda yung naging galaw ng stock na to. So, ang ganda sana nung naging galaw ng stock na to at the start of the year, no? So, nag-increase actually yung price ng stock na to by more than 40%. And the reason for that is because naging part kasi siya ng PSEI. So, nagkaroon ng inclusion, no? So, nung rebalancing nung around January, so ito siya tumaas. So, nag-increase siya ng almost 37-38% no, during this period. And actually, nagkikreate sana siya ng magandang pattern dito. So, siguro kung nag-closed above 95, no, definitely nasa best yan, no?
part siya ng mga stocks kagaya ng ICT na walang ibang ginawa kundi tumaas ng tumaas, no? Kaso hindi nangyari yon, and if you're going to look dito sa peak prices ng China Bank, nag-drop siya ng negative 50%. So, from the lows of this stock, around 47 price area, nag-increase naman na yung stock ng 20%, no? Pero kung titingnan kasi talaga natin lahat ng MAs sa long term pa lang, kita natin na downtrend talaga siya. Tapos ngayon, nagre-resist pa yung MA100, no? Pero ayun lang, sa short term niya, nagkaroon na ng recovery kasi nakapag-increase na nga ng 20%. So, in terms of YTD, no, hindi naman talaga sobrang laki nung ginawa niyang drop. So, andito pa rin naman siya halos malapit, no, sa 60 price levels. Tapos, nagkaroon naman siya ng recovery. So, hindi ko siya ma-rank, no, as one of the worst dito sa rankings na to. But since hindi enough yung ginawa niyang recovery at hindi ko pa naman masasabi na confirmed yung reversal tapos gaganda yung move, yung China Bank, no, ilalagay ko dito sa bad na rankings. So, next up, BPI. So, for BPI, YTD performance, no, depende ko saan mo tingnan. Pwedeng negative 5% drop, negative 4%. So, give or take, negative 4 to negative 5%. So, wala naman masyadong difference, no, in terms of the price. Pero yung pinaka gusto ko dito sa BPI, no, compared sa ibang bank stocks na napag-usapan natin so far, is that maganda yung ginawa niyang recovery, no. So, from the lows of the stock na around 100, yung price nag-increase na ng 16% and even upwards of 21-22%. Tapos kung ilalabas ko kasi yung MA100, we can already see na nalagpasan niya na yung MA100, no. I-compare mo to sa CBC, tapos MBT, talagang iba yung galaw ng BPI. And in terms of the medium term and short term, talagang nag-improve na talaga yung stock ng mas maayos, no? So, the recovery of BPI is favorable compared sa ibang banks. So, kung makikita nyo kasi yung ginagawang pattern nitong BPI during this period, no, pwede nating masabi na isang falling wedge pattern. So, ito siya. So, ang ganda nung breakout niya tapos tuloy-tuloy at hindi pa siya nagkakaroon ng severe or malaking retracement, no? So, hindi niya na talaga binawi yung move. So, maganda yung ginawa ng BPI kasi very significant level to. So, kung mapapansin nyo, ito kasi yung level ko saan nagkakaroon siya ng significant support areas, no? Tapos ngayon, nagso-support ulit yung stock. So, based sa galaw ng BPI, I can say that the stock has not only recovered, but if the price holds further sa level na to, pwedeng nakapag-reverse na yung stock kasi ito yung important level na binabantayan eh. So, because of that significant price action na ginawa ng BPI, ilalagay ko siya dito sa good na rankings. So, next up, BDO. So, BDO, no, another banking stock. So, dito nyo makikita yung sinasabi ko kung bakit maganda yung naging galaw ng BPI compared sa other banks, no. So, YTD performance around negative 7, negative 8%, no, give or take. And anong nakikita natin dito sa BDO? Since May, wala siyang ibang ginawa kundi mag-move downward, no? And if we're going to look at the pattern na ginagawa ng BDO sa ngayon, you can say na nasa downward channel pattern pa rin siya. So, basically, hindi mo pa masasabi na nakapag-reverse na yung stock, no? And one of the reasons why, kung paano ko nasabi yan, ito kasi yung significant price points ng BDO, no? Yung support level niya dito. And if we're going to plot yung level na to at extend ko dyan, you can see na may confluence ng resistance, no? Dito sa trendline pattern niya. Tapos, dito sa level na to, around 136. Tapos, kung ilalabas ko pa yung MA100, no, we can see na may confluence talaga. Tapos, mahirap lagpasan tong level na to. So, yung silver lining lang siguro dito sa BDO is that nagkaroon siya ng recovery, no? So, from the levels of around 120, nakapag-increase na yung stock ng 12-13%. Pero, hindi ko siya pwedeng ma-rank ng sobrang ganda kasi hindi niya nalagpasan yung level na to, no? Kung nalagpasan niya siguro tong 140 na price area, itong significant price area na to, pwede ko siyang i-rank ng parehas halos, no, sa BPI kasi yung BPI gaya ng sabi ko kanina, not only has it recovered already, but it's a potential na reversal na yung nangyari. So, yung BDO medyo lagging lang, no, compared sa BPI. So, of course, I'm not going to rank BDO as one of the worst at hindi rin siya bad. So, ilalagay ko lang yung BDO sa average. So, next up, AREIT.
So for A-REIT, no, YTD performance around 14%, no, 15%. So give or take. So definitely maganda yung galaw ng A-REIT. Since positive yung YTD performance niya, no, syempre at a minimum, nasa average agad yung rank niya. Hindi mo pwedeng ma-rank na bad at worst, no. So in terms of price action naman, yung long-term trend niya intact. So nagkaroon lang ng period, no, nung November up to first week, second week ng December kung saan akala ko magtutuloy-tuloy na yung breakdown ng A-REIT, no, pero ang nangyari kumakapit lang siya sa MA100. So, I can say that the long-term trend is still intact, but definitely sa medium-term tapos short-term, parang nasa loob lang siya ng consolidation. And kitang-kita natin dito na merong pumipigil na trend line sa A-REIT, no? So, hindi ko siya pwedeng ilagay sa best na ranking because hindi naman siya sobrang significant, no, yung YTD performance niya. Tapos hindi niya nalagpasan itong around 46 na price area na 52-week high niya sana. So, definitely, kung nalagpasan niya to, kahit hindi man sobrang taas ng YTD performance, malalagay ko siya sa best, no, kasi nasa 52-week high siya. So, mukhang ito na lang yung pumipigil sa A-REIT para magkaroon siya ng continuation. So, kailangan niyang makapag-breakout, no, sa levels na to tapos mag-hold yung prices dyan para magkaroon ng continuation. So, pag hindi kasi nangyari yan, pwedeng mapigilan lang ng trendline na to yung prices ng A-REIT, no, tapos maglaro lang siya sa ilalim ng trendline na to. But still, no, definitely kahit hindi naman siya nakaabot dito sa 52-week high breakout, maganda pa rin yung pinakita sa atin ng A-REIT this 2025. So again, hindi ko binibilang yung dividends dyan kasi hindi naman siya part ng criteria. So because of that, no, yung A-REIT ilalagay ko to sa good. So next up, Ali or Ayala Land. So for Ayala Land, YTD performance, no, around -14, -15%, give or take. So definitely hindi average yung performance, no, kasi significant yan, no, malapit-lapit na sa -20% drop. So actually ang ganda sana nung ginagalaw ng stock na to. As you can see, meron siyang upward channel na pattern na ginagawa. Unfortunately lang nitong around September, no, end of September, nagkaroon ng breakdown. Tapos, dire-diretso talaga yung pagbaba ng stock, no? Isa to sa mga stock na talagang nakakagulat na wala talagang sumasalo despite bumababa siya ng bumababa, no? From its peak, around 30 price area, nag-drop yung stock ng around 37%. So, ang kinaganda lang ngayon sa stock na to is from the lows, nag-increase na yung price ng nearly 20%, no? So at least meron siyang nagawang maganda despite the drop na dire-diretso, talagang falling knives talaga. So yung issue lang dito sa Ali is that meron kasing significant price level, no, dito sa area na to. So as you can see, strong support yan. Pwede mong sabihing double bottom, no, sa short term. Tapos, yun nga actually yung pumipigil sa stock na to, sa price niya, no? So, kung nakalagpas siguro to sa level na to, by the end of the year, nakaabot pa siguro yung stock ng 24.50 up to 25, no? Tapos, mas maganda pa sana yung pwede kong i-rank sa kanya. Pero mukhang nahihirapan siya sa move na to. So, despite nakarecover na siya ng nearly 20%, kung ilalabas ko yung MA100, no, we can clearly see na para siyang nasa long-term downtrend kasi lahat ng candles, no, simula nung end of September, talagang nasa baba pa rin. So, you can't say na nakapag-reverse na yung stock. So, nakapag-recover siya, no, ng almost 20%, pero definitely wala pang reversal. So, kung isasama mo pa dyan yung YTD performance niya na double digits, then definitely, no, para sa akin, yung ranking ng Ayala Land is bad. So, next up, AGI. So, for AGI, yung YTD performance is around -9.41%, no? So, pwede maging around 10% yan. And kung hindi siguro nangyari yung mga moves na to sa recent trading days ng AGI at dito lang siya nag-close, no, near these levels, no, below 7, siguro ang na-rank ko sa stock na to is pwedeng worse or pwedeng bad, no? Kasi syempre, patay yung stock tapos andito pa siya sa isang downward channel pattern, no, na ginagawa niya. But as you can see, nagkaroon siya ng recovery, no, from these lows. So, ang na-create kasi niya na low yung around 6.40 na level tapos umabot ng almost 40% and nung nag-close nga 27% yung pag-increase. So, definitely a good move for AGI at sa tingin ko
magiging in play, no, yung stock na to in the short term dahil sa ginawa niyang galaw tapos sa grabing increase ng volume niya. So that's definitely a good sign for AGI. And although nag-drop na siya ng -9%, -10% in terms of YTD, because of this move and yung price action niya moving forward, hindi ko siya mararank, no, sa average lang. So sobrang significant nung ginawa niyang move. Ilalagay ko siya sa good na tier, no, for the rankings. So next up, AEV. So AEV, yung YTD performance is around 18% drop. So definitely, hindi pwedeng ilagay sa maganda-gandang rankings to since nearly 20% yung drop na ginawa niya, no? And ano ba yung ginagawa na move ng AEV or ano ba yung pattern na ginagawa niya? So if we're going to plot the trend line here, no, we can see na merong significant trend line yung AEV, no? At ito siya, no, na-establish yung high simula nung May. So, several times nag-act as resistance yung trend line na yan. At ngayon, andyan pa rin yung AEV sa loob nitong trend line na to, no? So, although nagkaroon siya ng recovery, no? If we're going to plot yung lows niya dito sa 24, the stock has already increased by 16%. Para sa akin, hindi pa significant, no, yung ginagawa na galaw ng AEV since hindi pa siya nakakalagpas sa level na to. So, siguro kung nag-29 siya or 30, mas magiging maganda yung rank ko sa kanya. Pero nagkaroon kasi siya ng recovery tapos wala naman masyadong volume and ayun nga, no, andito pa rin siya sa loob ng trend line tapos trap pa rin siya. Tapos kung ilalabas ko yung MA100, it's very clear na long-term downtrend pa yung stock. So because of that, yung AEV ilalagay ko dito sa bad na tier. So next stock, that's ASEN. So again, much like Globe, meron ulit nakalagay na bought price dito. So, that just basically means na meron akong position sa ASEN. So, part din kasi siya ng portfolio ko, no? Dito sa 24K to 1M challenge. So, isa sa mga portfolios ko na nako-cover ko sa channel na to. So, again, if you want to have exclusive access sa mga videos when it comes to the 24K to 1M challenge, no, yung mga stocks na hawak ko ngayon at yung mga stocks na binabantayan ko, check the pinned comment, no, the comment section below on how you can apply for that private group and private membership ng channel na to. So for ASEN, yung YTD performance, no, around this level sa 4, down siya ng -30, -32%. So grabe yung binaba ng ASEN, no, compared sa mga ibang stocks din, no. Definitely one of the largest declines, no, sa compared sa mga ibang stocks. But the thing I like about this stock is that nung nag-drop siya, this stock has been actually creating a consolidation, no. So around this level. And just recently, it was able to make a breakout sa consolidation level na to. So yung around December 16, 17 na dates, no? So ito yan, nakapag-breakout siya. So galing din sa lows niya, no, around this level sa 2.13 na price area, the stock has already increased by 27%, no? Nearly 37-38%. So kung ilalabas ko yung MA20, no, it's very clear that the stock is already in a short-term uptrend. So may potential siya to move higher because of that short-term uptrend as we see na above siya ng MA20. And if we're going to show din yung MA50, no, we can see that the stock is already transitioning towards a medium-term uptrend din. And pag nilabas ko din yung MA100, no, we can see that the stock is already far away sa MA100 niya, no. Pero syempre, hindi ko pa i-establish yan as a possible long-term uptrend kasi 2 to 3 weeks pa lang naman siya above ng MA100, no. So, for me, and konting papyaw lang, no, one of the reasons why I actually bought this stock is because I'm thinking, no, nung binili ko siya last month, may potential yung stock na magkaroon ng recovery and even possibly na magkaroon siya ng reversal, no. So, sa YTD performance niya, I can definitely rank this stock as one of the worst, no, sa tier or pwedeng bad. Pero hindi ko pwedeng alisin yung price action aspect, no, since it's one of the criteria na nakikita ko na maganda yung ginagalaw ng stock, no. So hindi rin naman sobrang ganda nung price action niya sa present time para maging best. So debatable na yan, no, para sa akin kung
ilalagay ba siya sa average na tier or sa good na tier. But because I'm bullish sa stock and mas naniniwala ako na may chance siya magkaroon ng reversal, no, even at these levels, ilalagay ko yung ASEN sa good na tier. So, somehow may halo ng bias, no? Kasi syempre may position ako sa ASEN. But, kung ilalagay ko din siya sa average, no? Then, posible din. It's just that may position ako sa Globe and may position ako sa ASEN. And for me, no, based from experience, mas nakikita kong maganda yung galaw ng ASEN compared sa Globe. That's why, hindi ko siya pwedeng i-rank na pareha sila. So, I'm inclined to put it sa good na tier. So, for the last stock, that's Ayala Corp. So, for Ayala Corporation, no, year-to-date performance, nasa negative 22% drop. So, grabe. Sobrang laki ng drop, no? Double digits din. Tapos, more than 20%. So, halos parehas to ng ginagawa ng SMPH, no? For the whole year. Nagkakaroon lang siya ng consolidation. Unfortunately, nagkaroon ng bentahan, no? Nung September. So, alam naman natin, nung pagpatak ng bear months, no, talagang yung mga stocks sa PSE talagang naglaglagan talaga. So, ito nga, no, bumaba talaga yung Ayala Corp. And from the peak prices, no, nag-drop siya ng negative 35%. Tapos, nung nag-breakdown, nag-drop ng around negative 25%. And although the stock has already recovered somehow ng around 15%, para sa akin, wala siyang significant price level na na-overcome, no? So, mas magiging maganda siguro yung ranking ko dito kung nakalagpas siya ng 500 na price area man lang, no? So, kung bumalik siya dito sa consolidation niya na to, sobrang ganda sana nung ranking ko sa kanya kasi isipin nyo, no? At these levels, nag-increase siya ng 40%, no? Halos ginawa niya yung move ng SMC pag nagkataon. Kaso, hindi ginawa ng Ayala Corp yun. So, hindi siya umabot ng 500. Tapos, nung nagkaroon siya ng recovery dito, nagkaroon lang ng consolidation. So, walang masyadong significant na move. And kung ilalabas ko yung MA100, no, we can clearly see that the stock is still in a long-term downtrend. At naka-recover yung stock pero hindi ko masasabi na nakapag-reverse na siya. So, because of that, no, yung Ayala Corp, no, suffers the same fate as one of the largest conglomerates din like SM. So, ilalagay ko siya dito sa worst na tier, no? So, that's how I ranked the PSEI stocks, no? Yung 30 stocks na to from worst to best. So, how about you guys, no? What do you think about the rankings? Anong mga stocks kayo nag-agree or nagdi-disagree? So, share your thoughts sa comment section. And if you haven't watched my other videos talking about specific stocks, no, you can click towards the upper right. If you want to watch stock market lessons na hindi masyadong pinag-uusapan yung mga individual stocks, you can click towards the lower right.